Mababaliw na ako kakaisip sa'yo. Sasamahan kita. Hindi ako makikialam basta nasa tabi mo lang ako. Nagmamakaawang ani to. Dadagdag ka pa sa alalahanin ko. That's it. Pabigat ka sa tingin mo sa akin. Kaya din kitang tulungan, Amira. Hindi lang ikaw yung kaya lumaban. Ano pa silbi ko bilang asawa mo kung kahit sa laban mo man lang na ito hindi mo ako kasama? Isipin mo naman na gusto ko lang na makatiyak na ayos ka. Na makakauwi ka sa amin ng mga anak mo na ligtas. Kung sasama ka, tapos pareho tayong nalagay sa panganib, paano mga anak natin? Mag-isip ka nga, Kurt. Sobrang sakit na sa dibdib, Amira. Nahihirapan din ako. Pero gusto ko lumaban na kasama ka. Hindi man ako kasing husay mo sa pagkapaglaban, pero kaya ko gawin na lahat, maproteksyonan ka lang. Hindi ko kailangang intindihin ang pride mo sa mga oras na ito. Hindi ka sasama. Isipin mo mga anak natin. Blanko na ekspresyon ng mukha ko. Hindi makatutulong sa akin kung alam kong posible itong mapahamak. Kitang-kita ko ang sakit na lumarawan dito, pero hindi ko inalintana iyon. Nalikuran ko ito at sumama na kina Tori. Nanginginig na pala ang mga kamay ko na napansin ko lang nang gagapin ni Tori iyon. Ang hirap sa'yo, Amira. Gusto mo protektahan sila lahat pero hindi mo nakikita na may kakayahan din silang protektahan ka. Hindi makatutulong kung inaalala ko pa siya. Hindi mo naman aalalahanin kung may sapat na tiwala ka lang sa kanya eh. Kailan mo ba talaga ibinigay ang buong tiwala mo sa taong yun? Kasi kung talagang buo yung tiwala mo dyan, hindi mo iisiping pride lang ni Kurt ang dahilan kung bakit gusto niyang sumama. Gusto niya sumama kasi gusto niya na protektahan ka rin niya. Malakas ka, Amira. Pero nakikita mo ba na dahil sa sobrang lakas mo, hindi mo man sadyain ay nasasaktan mo na yung mga tao sa paligid mo? Binabalot ka ng galit, pero ibinubuntun mo sa mga taong mahal ka. Enough! Mariing wika ako rito. Bumuntong hininga si Tori. Mahal na mahal ka ni Kurt pero wala kang tiwala sa kanya. Kaya ka din niyang protektahan. Hayaan mo naman sana protektahan ka ng taong nagmamahal sa'yo. Alam mo ba kung bakit ayaw ko? Kasi mahal ko siya. Sobrang mahal ko siya, Tori. Hindi ko kakayanin na isabak siya sa delikadong misyon na ito, lalo pat alam kong delikado. Posible niyang ikapahamak. Sanay na ako sa ganito pero sa Kurt hindi. Mahal mo siya pero wala kang tiwala. Hindi mo man aminin sa kanya pero paulit-ulit mong isinampal. Sa tingin mo after this, mabubuo pa kaya ang tiwala ni Kurt sa sarili niya? No, I doubt it. Umiiling-iling ito. At least, tiyak ako naligtas siya. Sabi ko dito. Kurt. Nagsalapitan ng mga kaibigan ko. Para akong tuod na hindi na nakuhang gumalaw na makitang umusad na ang sasakyan ko saan nakalulan si Amira. May pinagdadaanan lang si Amira. Hindi napigil na sabi ni Carlo. Magtiwala ka lang sa kanya. Ani naman ni L.A. Marina kong pumikit. Hindi ko kayang makitang unti-unti lumalayo ang sasakyan. May masama akong pakiramdam. Hindi ko maiwasang mapraning lalo't ang taong topic namin ay ang babaeng mahal ko. Kurt, tara. Sa Boss H iyon. Ayon dito kanina. Si Kaya na ang bahala sa mga anak ko. Anong ibig sabihin nito na tara? Tara, susunod tayo. Titiyakin nating ayos lang ang asawa mo. Sabi nito, mabilis akong umayos ng tayo. Akala ko kami lang ni Boss H ang susunod pero nakipagsiksikan din ng mga kaibigan ko. Sasama daw silang lahat. Inabutan ni Boss H ang lahat ng baril. Gagamitin nyo lang iyan kapag nasa alangan ng sitwasyon. Si Tori ang masusunod sa gagawin natin. Si Tori? Tinext niya ako. Sabi ni Boss H. Pagdating namin sa location, dinig na namin ang pagkakagulo. Nilampasan pa nga namin ang mansyon namin na ngayon ay kinaroroonan ni Zopronio Ibon upang walang madamay. Pinaalis sa mga kapitbahay ng boss ni Amira. Hindi ko alam kung paano niyang ginawa iyon pero mas ayos na din iyon. Ayaw ni Amira ng matigas ang ulo. Sa tabi lang tayo ni Tori. Bilin pa ni Boss H. Ako na mahigpit na hawak ang baril ay tumango. Alam kong ayaw lang ni Amira na malagay ako sa panganib. Kontento na din akong nakamotor lang at alam ang nangyayari sa loob noon. Pumasok ang sasakyan sa katapat na mansyon. Sa ikalawang palapag ay nakapwesto si Tori at ang babaeng sa tingin ko'y kapatid nito dahil kamukhang kamukha. Dumapa pa ang babae sa sahig at pumwesto habang nasa harap nito ang isang sniper gun.
Sa Boss H ay ganoon din ang ginawa sa isa pang sniper gun. Halata sa kilos nito na alam din nito ang ginagawa nito. Tumabi ako kay Tori. Napapanood dito ang nangyayari. Tori, south. Here part of the window. Kitang-kita rin sa monitor ang pagbagsak na lalaking target nito. Mahusay sa Boss H at ang kapatid ni Tori. Pero nang mahagip ng kamerang asawa ko, sunod-sunod na tumahip ang dibdib ko. Padami ng padami ang mga dumarating na kalaban. Kaya naman sumanya si Boss H na pumuesto kami sa bandang balcony at paulanan ng bala ang mga pababa pa lang na sasakyan. Akin yung naka-orange. Akin yung kalbo. Akin yung pangit. Sabi ni Echo. Napatingin kami dito dahil hindi kami sure sa kung sinong tinutukoy nito. Tanong ko rito. Pare-pareho naman kasing mga pangit ang mga iyon. Bahala na kung sinong tatamaan ng bala. Sabi nito. Para sa babaeng mahal ko'y gagawin ko ang lahat. Kaya nga nang ituto ko ang baril ay wala man lang pag-aalilangan. Nagbunyi pa ang mga kasama ko na pare-parehong tinamaan ang target nila. Bumalik ako sa pwesto ni Tori. May papasok sa kabilang parte ng mansyon. Wala nang nakatao doon. Kami nang pupunta. Tumayo na sa Boss H, sabay senyas sa aming lahat. Ingat kayo. Ayoko maglilinis ng bangkay ninyo. Sabi pa ni Tori. Mas mabuting maharang na namin ang mga iyon bago pa makapasok sa mansyon. Sa tingin mo, makakalabas ka pa ng buhay dito? Malakas na tumawa si Zopronio. Hindi na, dahil patungo na dito mga tauhan ko. Mukhang sa sobrang galit mo, hindi ka na nakapag-isip ng mas mabuting plano. Nakakaawa ka naman. Sukol na ito. Kasama nito si Zafreya. Takot na takot pang tumatangis ang babae pero wala akong pakaalam. Nagkalat man ang dugo sa paligid. May bahid man ang dugo ang damit. Tatapusin ko na ngayong araw na ito ang lahat. Hindi kami nahirapang pasukin ito. Lahat ng mga kasama ko sa organization ay maaasahan. Sa misyon kong ito, hindi lang ako ang nagplano at tatapos nito. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Pagsisisihan niyo kung bakit sinira yung pamilya ko. Titiyakin kong mararamdaman ng bawat kimaymay ninyo ang sakit. Pagsisisihan niyo na pumasok kayo sa buhay namin. Itinuto ko sa matandang lalaki ang baril. Do it! Hindi pa rin naman maikakaila na wala ng buhay ang magulang mo. Sobrang satisfying nakalabatin ang gatilyo sa noon ng ina mong takot na takot. You guys deserve it. Sinira niyo lahat ng plano ko. Iniangat ko ang baril sa kinilabit ang gatilyo. Napahiyaw sa sakit sa Freya nang tumama iyon sa tagiliran nito. Saka ko kinilabit ang gatilyo nang itinutok ko na iyon kay Zopronio. Tumama ang bala sa balikat nito. Ilang minuto lang ang binilang ko nang bumulagta na ang dalawa sa harap ko. It's payback time. Tina, it's your turn. Kaya na ipinangako ko, ipararanas ko sa kanila ang sakit na manunood sa bawat himaymay nila. Handang-handa na nga si Tina na alam na kung ano ang gusto kong mangyari sa mga ito. Ikamamatay na lang nila ang sakit. Sakit na mas nanaisin na lang nila ang mabilis na kamatayan. Pero hindi iyon ang ibibigay ko sa kanila. Dahan-dahan hanggang sa kusa na lang tumigil sa pagtibok ang mga puso nila. Yun ang gusto ko at yun ang mangyayari sa kanila. Kinaladkad papasok ng mga kaibigan ko ang dalawa. Nabanggit ni Tori kanina na nandoon si Kurt pero hindi na iyon ang priority ko sa ngayon. Habang pinapanood ko na itali ang mga ito sa upuan ngayon, hindi ko mapigil ang maluha. Kung nakikita man ito ni Daddy at Mommy, alam kong hindi sila magiging proud pero never kong ihihinto ito. Titigil lang ako kapag alam kong hindi na sila humihinga. Ang upuang pinagtalian ay may gulong kaya naman itinulak na iyon at dinala sa open area. Ang likod na parte ng paboritong lugar ni Tina ay may backyard na sobrang lawak. Dito madalas si Tina kapag walang trabaho at may tinatrabaho. Hiyaw ng hiyaw ang mga ito ngunit wari lang iyong musika sa aking pandinig. Patayin mo na lang kami! Sabi ni Zopronio. Tumawa lang ako saka humakbang palapit sa mga ito. Hindi ganoon kadali iyon. Gaya ng sabi ko, mas pipiliin nyo na lang na kusang ihinto ang paghinga. Pero hindi naman kasi ganoon kadali iyon. Mararanasan yung impyerno sa mismong lugar na ito. Hinapos ko pa ang mukha ni Zopronio saka malakas na umigkas iyon at sinampal ito. Ultimo anak niyo sinabing gawin ko daw ang nararapat para sa inyo. Sa tingin niyo ba,
Hindi ko kaya iyon. Nakangising tanong ko rito. Pareho kayong walang kwenta! Sigaw ni Zopronio. Mo ay siyang sumira ng lahat ng plano mo. Isn't it satisfying? Lahat ng kademonyohan mo ay sa lugar na ito matatapos. Magikik pa ako, saka muling umigkas ang palad at malakas itong sinampala. Saka ko lumipat kay Zefreya. Hey bitch! Huwag mo na akong idamay, Amira. Masasaktan ang daddy mo sa langit kapag ginawa mo yun. Bahagyan tumawa ako saka tinapik-tapik ang pisngi nito. Ayaw mo ba nun? Susunod ka na sa kanya. Di ba nga sa langit may forever? Oops, hindi ka nga pala sa langit diretso. Huwag mo na akong idamay. Sa Zopronio na lang, huwag ako please. Bakit nagmamakaawa ka ngayon? Wala naman taril kong ganyan. Dapat yung matapang ka. Yung babaeng kilala ko na wala nang ginawa kung hindi ang manira ng buhay ng iba. Doon ka naman magaling, hindi ba? Hindi ka sa Jollibee pero naging bida-bida ka sa pamilya namin. Ngayon, mag-enjoy tayo. Sinabayan ko pa iyon na nakakalokong tawa. Bahagi akong umatras at sinenyasan sa Tina. I'm not into torturing stuff but I want to see them under Tina's hand. Nakaset up na sa gilid ko saan nakalagay ang lamesa at iba't ibang klase ng stuff ni Tina na ginagamit dito. Ang iba doon ay kinalawang na, which is sinadya talagang ganoon upang mas exciting. Ayon na rin sa kaibigan ko. Sige na, ako na bahala sa kanila. Ilan days ba sila dito? Hanggang sa malagutan sila ng hininga. Pakawalan mo rin ang mga alaga mong ibon. Napangisi ito. Alam na nito ang gusto kong iparating. Tiyak na kapag sumingaw, ang amoy ng nabubulok nilang sugat ay sa kanila dadapo ang mga iyon. Tutukain hanggang sa mababaliw na sila sa pagiging manhida. Told you, hindi lang simpleng paghihigante ang gusto ko. Naligo muna ako bago ako umalis. Tiyak ko na malinis na ako. Hindi ko alam kung mainit na yakap ang sasalubong sa akin pero kailangan kong tagapin kung ano ang magiging desisyon ni Kurt. Pagod na pagod ako. Kanina lang masaya kami nag-uusap ni Mommy. Ngayon wala na siya. Para na akong manhid dahil kahit tapos na ako sa paghiganti ko, yung reality na wala na si Mommy, wala na si Daddy, sobrang sakit. Pagdating ko sa mansyon, sobrang tahimik. Walang ingay ng mga bata, wala ang mga kasambahay. Natigilan ako nang marinig ko ang mabilis na mga yabag ng lalaking mahal ko. Preskong presko ito. Halatang katatapos lang maligo. Hindi pa nga naisusuot ang sandong nasa balikat lang nito. Ang basang buhok ay patuloy pa rin tumutulo sa dibdib at braso nito. Wife! Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi nito nang makatapak na ang paa sa pinakababang parte ng hagdan. Ibinukan nito ang mga braso na waring inaanyayahan ako na tumakbo patungo sa mga bisig nito. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko at mabilis na tumakbo para makulong sa mga bisig nito. This time wala nang dahilan para makadama ako ng agam-agam. Time will come na maghihil ako. Hindi man ngayon pero sana soon. Kasi gusto ko na lubusang maging masaya. Hindi ko na muna pinauwi si Nayaya. Kasama nila ang mga bata. Solo natin ang mansyon. Iginiya niya ako patungo sa couch. Mahigpit pa ring yakap. Naipaayos ko ng funeral service ng mommy mo. May mga bantay din doon para makatiyak na ligtas ang lahat. Kurt, I'm sorry. Sabi ko rito. Luha ang nakatingala dito habang mahigpit itong yakap. Sorry for what? Wala kang dapat na ikahingi ng tawad. Masyadong magulo ang buhay ko. Amira, ikaw ang dahilan kung bakit maayos na ang buhay ko. Dahil sa'yo, wala na gumugulo sa akin. Naayos na namin ni Luis ang gusot sa pagitan namin. That's right. Nag-usap na ang mga ito. Sinabi na rin namin kay Luis na ilalagay na ni Kurt sa pangalan nito ang nakalaang mana mula kay Trust McWright. Hindi na rin ito tumanggi. Gusto daw nitong mas maging maayos ang buhay nito para kay Kendra. Masyadong komplikado ang ugnayan nito kay Kendra pero tiyak na in time, magiging okay din ang lahat. Sinulyapan ko si Kurt na tahimik lang na hinahagod ang likod ko. Hindi kami perpekto na lalaking ito pero handa kaming gawin ang lahat para sa isa't isa. Mahal kita. Sobra. Ani ko rito na ikinatigil nito sa paghagod sa likod ko. Mas mahal kita. Willing ako maghintay kahit gaano pa katagal. Alam kong hindi madali ang proseso ng pag-move on pero nandito lang ako. Kami ng mga anak mo. Naluluhang tumango ako dito. Napahikbi na nga kaya naman mas lalong yumakap dito.
Kahit pa marami na akong napatay. Mga demonyo naman iyon. Parang ikaw lang ang Grim Reaper na nanunundo sa kanila. Hindi ako nandidiri kung yun ang inaalala mo. Pero sana ipangako mo na aalis ka na rin sa organization. Sunod-sunod akong tumango. Yun naman ang rule ng organization namin. Kapag natapos na kami sa mga misyon namin, kailangan na namin tumiwalag. Masaya naman akong gagawin iyon. Gusto kong ibigay na ang lahat ng oras ko sa inyo na triplets ko. Siguro naman kakayanin ko na at ng Mercedes ang pamahalaan ng negosyo ni Mommy habang nasa bahay ako. Sabi ko rito. Bumuntong hininga si Kurt. Pwede ko na sigurong gawin ito. Ang alin? Takang tanong ko rito. Inilayo niya ako sa katawan niya. Umayos ako ng upo habang ito'y tumayo sa harap ko. Ano yan? Please lang, huwag naman sanang kahalayan. Natawa si Kurt, saka biglang lumuhod sa harap ko. Natawa naman ito nang ibuka ko ang hita ko. Hindi kita kakainin pero sisiguraduhin ko magiging maligaya ka. Hindi ko alam kung saan galing ang maliit na kahon na ngayon ay hawak na nito. Sa bulsa ba niya? Hindi ko sigurado. Pero sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Kurt, kasal na tayo. Hindi na yan kailangan. Nope, kailangan ito. Gusto ko ipagsigawan sa buong mundo na this time gagawin na natin itong tama. Walang pagpapanggap, walang arte. Gusto ko maging mag-right ka sa harap ng lahat. Will you marry me? Akala ko hindi ko mararanasan ng ganitong proposal. Pero tingnan mo nga naman kung paano maglaro ang tadhana. Hindi na ako makakatanggi pa. Simula nang mahalin ko ang lalaking ito ay pag-aari na niya ako. Wala na rason para mag-doubt pa. Nasa baba si Lander. Nagtatakang natigilan ako sa akmang paghiga sa kama. Itinuro nito ang monitor ko saan nasa sala nga si Lander. Mukhang problemado ang best friend ko. Ako nang kakausap. Tawagan mo ang mga yaya para bukas pagpunta natin kila Kaya ay ready na sila. Bilin ko dito. Okay. Dali-daling nagsuot ako ng robe at lumabas ng silida. Dumating ako sa sala na sabu-sabunot dito ang buhok nito. Halatang may malaking problema ang loko. You look like shit, Lander. Para kang gago dyan. Sabi ko dito sa kaumupo sa single couch. Bugto ang mata ng best friend ko. Helpless. Noong nakapag-usap na ako sa'yo, gusto ko talaga sabihin na mahal kita. Tinatansya ko ang nararamdaman ko. Mahal kita. Dati. Pero marami na pala nagbago. Tama ka nung sinabi mong itinanim ko na lang sa isipan ko. Langya, kung kailan ko na-realize na mahal ko na siya, sa kanya ako sinampal ng annulment papers. Napabuntong hininga ako. Umiiyak na ang gago kong kaibigan. Alam ko ang kagaguhan nito pagdating sa babae pero noon pa man alam ko ng special ang babaeng ibinahay nito. Hindi rin ito pakakasilan sa silin kung hindi nito mahal ang dalaga. Nabulagan lang si Lander sa dating feelings niya sa akin. Sampa lang. Sana'y tinuhod ka na rin niya. Napagod na yung tao. Sinong hindi? Kasal na kayo pero napakagago pa rin na setup niyo. Kasal? Pero pwedeng sumide chick? Dahil. Sabi ko, hindi itinago ang sarcastic sa tinig. Gusto ko itong mas matauhan pa sa kalokohan nito sa buhay. Nakakagago kasi talaga. Sinabi ko lang naman iyon sa kanya pero matagal na talaga akong walang side chick. Trabahong inaatupag ko sa tuwing pinalalabas ko na may date ako. Ayoko siyang mag-alala. Sabi nito. Dama ko naman ang sincerity nito pero hindi naman ako ang dapat na makadama noon. Kung hindi ang babaeng nasasaktan din, tiyak ngayon. Kaya sinaktan mo na lang. Magaling kang gago ka. Isa kang alamat. Lumiit sana yung itlog mo. Pumalakpak pa ako. Well, kung ako nga, nagkamali din sa mga desisyon ko. Nakasakit din ako ng feelings ng mga taong mahal ko. Pero matapang ko namang hinarap ang mga consequences na yun. Kailangan, kayanin din ito. Ano dapat kong gawin ngayon? Lalayasan na daw niya ako tapos si Anila, galit din sa akin. Ipapakremate daw niya ako dahil sa ginawa ko sa pinsan niya. Hindi siya naniniwala na mahal ko sa Celine. Tapos itong best friend ko, tinutulungan pa niyang magtago ang asawa ko. Tukoy nito kay Carlo. Sabi niya kapag tumulong daw siya sa akin, isasama daw siyang ipapakremate ni Anila. Natawa ko sa waring pagsusumbong nito.
Mukhang magkakasundo pala kami ni Anila. Gusto rin kita ipakremate. Sinamaan ako nito ng tingin. Malakas ko lang naman itong tinawanan. Mukhang pinagbagsakan ng langit at lupa si Lander. Honestly, it's very entertaining. Kung ayaw mong mawala sa'yo, huwag mong pirmahan ng annulment papers. Tapos buntisin mo na. Nakangising sabi ng lalaki na ngayon ay pababa na ng hagdan. Walang pakialam ko, naka-boxers lang ito. Feel na rampa ang abs niya. Kago? Sabi ko dito, pero gusto ko rin ang idea niyang iyon. Mahal naman ni Celine at Lander ang isa't isa. Pero feeling ko talaga mahina sa diskarte ang kutong lupa na ito eh. Sige na, puntahan mo na. Kung kailangan magmakaawa ka, do it. Mas madaling magmakaawa kaysa magsisi sa huli dahil wala na siya. Seryoso nang sabi ni Kurt. Umupo ito sa couch sa tabi ko. Hindi nag-alinlangan pan tumayo si Lander at iniwan na kami. Ganun lang ito kadaling kausap. Salamat naman, solong-solo na talaga kita. Sabi nito sa kainutusan ng high-tech system ng bahay na siguraduhin walang makakapasok. Napabungis-ngis na lang ako. 11:30 PM na. Mukhang gusto pa nitong manghingi ng sexy time ng ganitong oras. Lumapit ito sa akin at maingat akong binuhat at saka humakbang itong patungo sa hagdan. Ipinulupot ko ang kamay ko sa leeg nito at isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Physically and emotionally tired. But one day magiging okay din ako. Pagpasok sa silid, maingat na ibinaba niya ako at tinulungan akong matanggal ang robe ko. Tumabi ito sa akin at kinabig akong palapit sa katawan nito. Not sex, but cuddle. Yun lang ang ginawa namin habang nagpapalipas ng oras. Amira, pakipuntahan naman itong best friend natin. Plano na yatang matulog dito sa garahe ko habang buhay. Ani Carlo nang tumawag ito. Kinuwento nito na ilang araw na doon ang lalaki. Nandoon kasi sa mansyon ni Carlo sa Celine. Celine is Anila's cousin. Kaya ang unang tinakbuhan ng dalaga ay ang pinsan nito. Napabuntong hininga ako saka tumayo sa akin na upan ko. Pupuntahan ko itong gagong ito. Sinong tanga makikipagbalikan sa lalaking ilang araw nang hindi naliligo? Wala. Mahina talaga sa diskarte ang kulugong iyon. Wife? Takang sabi ni Kurt nang makita akong palabas ng silid. Linggo ngayon, tapos na din ang funeral service ni Mommy at maayos na ito sa himlayan nito na pinaglagakan namin sa kanya. At dahil linggo, it's our family day. Nakikipaglaro kami kanina sa mga bata. Dahil sa pagod ay pare-pareho na silang bagsak. Hindi ko nga alam kung saan kumukuha ng energy ang mga bouncing babies ko. Sa likod nila, taba-ching-ching pa rin sila. Puntahan natin si Lander. Sabi ko dito. Hindi na nito nagawa magreklamo nang hilahin ko na ang pundilyo ng damit nito. Wife, proud na proud ka talaga sa akin, no? Tingin mo nga ang ayos ko. Gwapo ka pa rin. Well, mas masarap ka nga kapag nakahubad ka eh. Napahalakak ito na inakbayan ako. Pagsakay namin sa kotse ay mabilis nitong pinausad iyon. Ang isang kamay inasa manibela at ang isang kamay inasa buhok nito at mabilis na hinahawi iyon. Kailangan mas gwapo ako kay Lander. Kalain mo yun? May gusto pala sa'yo dati iyon. Mabuti na lang talaga akin ka na. Mayabang nitong sabi. Kinuwento ko rin ang tungkol sa usapan namin ni Lander. No more secrets na talaga. Sabi nito Google Pin daw nito si Lander. But after that, kumalma na rin naman na pagkatapos ko sabing ito lang ang gusto ko. Syempre with matching pisil-pisil sa niyog niya. Kakulay eh. Pagdating namin doon, isang masyadong madramang eksena ang inabutan namin. Please bigyan mo pa ako ng chance. Umiiyak ito, ganun din si Celine. Minsan talaga kahit mahal mo isang tao, mapapagod ka rin ng kusa. Lalo't walang progress. Ganoon ang nangyari kay Celine. Pero siguro naman kung na-approve ni Lander na mahal talaga nito ang asawa, ay tiyak namang hindi napipiliin pa ni Celine na makipaghiwalay. Umalis ka na. Ayoko na. Lumuhod ang kaibigan ko sa kaniyakap ang bewang ni Celine. Napabuntong hininga ko. Lander, tawag ko dito. Hindi ako aalis na wala ang asawa ko. Tol, masyado ka na kasing mabaho. Ligo muna. Bili ng bulaklak. Ligo ulit. Nakangising sabi ni Kurt. Ang pangit mo na, Lander. Ayusin mo sarili mo saka ka bumalik dito. Sabi naman ni Anila. Iiling-iling pa ito. Dude, space lang ang hinihingi ni Celine.
Ani naman ni Carlo. Space? Tapos nakapagpabook na siya ng ticket paalis ng bansa? Sobrang space naman yun. Bukod sa mukhang sabog ang gago, mukhang lasing pa yata ito. Ano, Celine? Kayang-kaya ko itong bayan. Wala ka na ba balak na ayusin pa? Tanong ko dito. Lumarawan ang takot sa mukha ni Celine. Tsak naman sa gulo na dumating sa pamilya namin. Tiyak na alam ni Celine iyon. Para hindi ka na ginugulo. Pangahamon ko pa rito. Mukhang wala naman ang patutunguhan ng buhay niyan. Wala na silbi at tiyak na mas pipiliin na lang niyang mamatay. Ako nang gagawa. It's a privilege na ako maghatid sa kanya kay San Pedro. Humaguluhol ng iyak sa Celine, saka umiling ng umiling. Aayusin niyo itong magkasama? O ipabubuking ko na? Maraming backs na tropa namin ang gusto makatikim dito. Kikita pa tayo. No, please. Don't do that. Pakiusap ni Celine. Aayusin niyo pa o ayaw na? Aayusin pa. Sabi ni Celine na niyakap na rin si Lander. Oh, okay na? Tapos ang drama? Sabi ko na naiiling at iniwan na ang mga ito saka sumakay sa passenger seat. Sunod na sumakay si Kurt na malawak ang ngisi. That is so cool. Sabi nito. Ngumisi lang ako at saka isinuot na ang seatbelt. Uwi na tayo. Gusto ko magstay sa tabi ng mga bata. Nakangiting sabi ko rito. Ayaw mo bang magstay sa tabi ko? Nakangising tanong ni Kurt. Mabilis na ang takbo. Nang bumukas ang gate ng mansyon na ipinasok agad nito ang sasakyan. Tsak na abala ang mga tauhan sa mga nakatokang gawain. Tulog din ang mga bata. Ilipat mo sa parking sa kabila. Nakangising utos ko dito. Napangisi na rin ito. Nang maayos na ang sakyan nakaparada, inirecline na ni Kurt ang upuan niya. Natawa ako. Alam na yata talaga nito ang bala ko. Huwag kang lalapit! Takot na hiyaw ni Kendra na magtangkal lumapit si Luis. Bumuntong hininga ako. Saka hinila si Kendra at sinanyasan si Luis na ako na munang bahala. Dinalaw namin sila sa isla. Pagkatapos kasi ng funeral service ni Mami ay bumalik din sila agad dito. Alam ko nahirapan si Luis na sabihin kay Kendra ang totoo kaya nga nagpunta na rin ako dito upang bigyan ito ng ultimatum. Mas matagal na itago nito ang totoo. Mas masakit para kay Kendra na tanggapin. Amira. Mahigpit ko itong niyakap. Panay ang buntong hininga. Alam mo ba kung bakit hindi niya agad sinabi sa'yo na siya yung lalaki sa nakaraan mo? Kasi sobrang takot siya na mawala ka. Mahal ka ni Luis, pero hindi sapat ang mahalang. Kailangan niya rin maging totoo sa'yo. Hindi ginusto ni Luis ang nangyari. Alam mo namang tinurukan siya ng gamot ng araw na iyon, hindi ba? I saw everything. Malumanay ko sabi dito. Hindi man tumatak sa isip ko ang mukha nito na dahil sa nangyari noon ay parang malabo sa isipan ko ang mukha nito. Natatakot ako. Sabi nito na bahagyang nanginginig pa. Wala ka na dapat na ikatakot. Mahal ka ni Luis. Kung hahayaan mong lamunin ka ng takot mo, hindi ka sasaya. Bulong ko dito. I need time, Amira. Naunawaan ko naman ito. Hindi madali para rito ang lahat. Hindi ka naman namin minamadali. Time will come na maghihil ka din. Malumanay na ani ko sa kapatid. Kaya ako ba nandito? Para dito? Tanong nito. Of course not. Special? Biro ko sabi dito. Kids! Malakas na tawag ko. Nalaka ang mga mata ni Kendra nang bumukas ang pinto at parang nakuwala sa kural ang mga anak ko na nagtakbuhan. Magtatatlong taon pa lang sila pero parang tatay na nila. Hindi nauubusan ng energy. Kapag family day namin, maghapon silang naglalaro. Habang ako, pinapanood na lang sila. What the? Meet your aunt, Kendra. She's my baby girl, Carla. Yan, mommy. Yan. Sabi ni Kevin. Itinuro pa nito si Kian. Very good, anak. He's Kian. And he's Kevin. Grabe. Paano nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nalalaki ang mga mata nito. Lalo na nandambahin ni na Kian at Kevin. Mom, play din, Auntie. Auntie, wrestling. Excited na sabi ni Carla na pilit bumaba.
Natatuwang pinanood ko lang ang tatlo ng pagkaguluhan na nila si Kendra na hindi pa rin makapaniwala. Kung tinatanong nyo kung ano ang balita kina Zafreya at Sopronio, ilang araw din namang tumagal ang mga ito. Nauna lang si Zafreya na mas naunang naubusan ng dugo. Para nga kay Tina, very satisfying ang mga naging customer niya. Pagkatapos bawian ng buhay ay dinispatcha na ng mga kaibigan ko ang kanilang mga bangkay. Hindi nagtatanong si Kendra pero kung sakali bang usasain nito kung nasaan ang ina nito, diretso kong sasagutin iyon.